Pag-i-impound ng e-bikes, e-trikes sa National Highway, ipinagpaliban. LTO maglalabas ng bagong guidelines. Ipinagpaliban po ng Land Transportation Office o LTO ang pagpapatupad ng impounding ng e-bikes, e-trikes at iba pang light electric vehicles o LEVs na bumabagtas sa mga national highway. Mula po sa original na schedule na December 1, 2025, ililipat na po ang full enforcement sa January 2, 2026. Ayon po kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao sa isang video statement, kailangan ng ahensya ng karagdagang panahon upang maglunsad ng malawakang information campaign at maglabas ng updated guidelines hinggil sa paggamit ng LEVs sa mga pangunahing kalsada. Ipinaliwanag nila Lacanilao na may malinaw na legal authority ang LTO na magpatupad ng traffic laws at kung kinakailangan mag-impound ng mga sasakyan, kabilang na nga po dito ang LEVs kapag lumalabag ang mga ito sa batas. The LTO has a clear legal authority to enforce traffic laws and when necessary to impound vehicles, including LEVs, when they are illegally using national roads and endangering other road users. Ang Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA at ang IRR nito ay hindi nag-aalis ng kapangyarihan ng LTO. Sa katunayan, nililinaw ng EVIDA IRR na tanging mga LEV na pang-exclusive private use lamang at hindi nakalaan na gamitin sa anumang public highway. Tinukoy din niya na mali ang pananaw na kapag exempted sa registration ng LEVs ay wala ng kapangyarihan ng LTO. Mali po iyon. Kapag ang isang LEV, e-bike o e-trike ay pumasok sa national highway kung saan sila bawal at lumalabag sa traffic regulation, may kapangyarihan ng LTO na mag-apprehend at when warranted, impound the unit. Ito ang bahagi ng aming mandato na pangalagaan ang kaligtasan sa kalsada. Ayon po sa paliwanag ng LTO, pinapayagan ng LEV sa local and secondary roads depende sa ordinansa ng LGU. Sa mga bike lanes para sa low speed at lightweight LEVs kung aprobado ng LGU at sa loob ng subdivisions, private roads at private compounds. Pinapayagan din ang pagtawid sa National Highway bilang bahagi ng normal na daloy ng trapiko. Simula December 1, 2025, maging visible sa mga pangunahing kalsada ang LTO enforcers para magsagawa ng information drive. Pagsapit naman po ng January 2, 2026, sisimula na mahigpit na enforcement laban sa mga lalabag sa pagbabawal sa National Highway. Nagbigay din ng paglilinaw si Attorney Claire Castro tungkol sa pagpapatupad ng regulasyon sa e-bikes at e-trikes batay sa umiiral na batas. Hindi po pagpapahirap ang mga ganitong klase ng polisiya. Ito po ay para sa kasiguruhan ng safety ng gumagamit ng e-bikes, safety sa mga kababayan natin, at tandaan po natin, motorized vehicle po ito. At may batas din po tayo na dapat sinusunod. Hindi po ibig sabihin na kahirapan ay dapat na nating suwayin kung ano yung batas. Ang pagdisiplina po ay hindi para banggain ang issue ng kahirapan. Hindi po issue ang kahirapan dito. Issue to ng pagtupad sa batas